Magandang umaga po sa ating lahat, mga panawagan. Pakiusap sa lahat na panatilihin ang kaayusan, katahimikan at kabanalan sa loob ng simbahan. Iiwasan na magkwentuhan o mga pagkilos na magiging istorbo sa mga nag-arasal at pagdiriwang ng banal na misa. Iwasan muna ang picture taking sa harapan ng altar, maliban lamang kung may mahalagang okasyon. Ilagay sa silent mode ang inyong cellphone sa pagdalo sa banal na misa. Bantayan at gabayan ang mga bata na kasama ninyo sa pagsisimba. Ipinagbabawal na po ang magtinda at bumili ng sampagita sa loob ng simbahan at sa bakuran nito. Ang lahat ay inaaniyahan na dumalo at makiisa sa pagdarasal ng orasyon, Liturgy of the Hour, at Santo Rosario sa loob ng simbahan tuwing Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes sa ganap na ikalimat kalahati ng hapon at sa Miyerkules at Sabado sa ganap na ikaapat at kalahati ng hapon at Linggo sa ganap na ika-6 ng umaga. Ang lahat ay inaaniyahan na dumalo at makiisa sa nobena para kay Our Lady of Grace sa loob ng simbahan sa ganap na ika-7 ng umaga at ika-5 ng hapon. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa mga gawain ng Pro-Negrites or African Mission. Panawagan po mula sa ating kura paroko, huwag po tayong nagmamadali sa pag-alis ng simbahan o pag-uwi. Patapusin po natin ang recessional song. Masasabi lamang natin na buo ang ating pagdalo sa banal na misa kapag nasimulan natin sa entrance song hanggang sa recessional song. Tawag sa kasal. Trevor Ditriando at Margaret Go, Parish of St. Anthony of Padua. Joshua de Guzman at Jeannie Vivienne Kalaykay, San Pedro Bautista Parish, February 5, 2025. Maraming salamat po. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon at Pro-Negrites or African Missions. Kasama sa ating misa ang panalangin pasasalamat nina. Tracy Loristo at family, Alfredo Mendres at family, Angelo Jude Novo at family, John Jacob Novo at family, Pauline Novo at family, Angela Paulo at family, Amor Chua at family, Mr. at Mrs. Mary Grace at Noel Napuan Jr. at family, Bumanglag family, Lily Chowa, Aiding Santa Ana, Novenario at Mirasol Prado, Rena at Conrado Teves, Senator Francis Tolentino, Paulina M. Paraiso, Jomar at Mirna Tungkol at family, Silva Lafing, Lourdes Hopia, Mr. at Mrs. Edwin Morales at family, at Marisa Mata. Para sa ikapapayapa ng mga kaluluwa nina, Consuelo at Nicanor, Gloria, Vicente, Clara, Eliseo, Jerry, Claudio Sr., Adelaida, Jose at Flavia, Randy, Venvenida at Consuelo, Antonia, Julian, Francisco, Jesus, Felicidad, Bonifacio at Salvacion, Julieta at June, Teofilo, Alicia, Bueno, Tess, Marianito at Remedios, Reynaldo, Celestino, Hermenia, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Gayun din para sa espesyal na petisyon nina, Santiago Roman Loyola Gomez, Sylvia Ginsberg, Clarice Julien A. Lansang, at Missionary Association of Mary Immaculate.
Ang atin pong tema, Jesus nagdadala ng liwanag at pag-asa sa sangkatauhan. Ang tagapagtaguyod po ng ating misa ay mula sa Area 5, pamayanan ni San Judas Tadeo, at Area 12, pamayanan ni San Agustin. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Jonathan Domingo OMI, kasama si Reverend Vince Dignadice OMI. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Batiin mo natin bawat isa ng Happy Three Kings. Ang ipapaniya ay ang pagkapakita ng Panginoon sa sanlibutan. Isinilang si Jesus hindi lamang para sa Israel, kundi pati na rin sa buong sanlibutan na kinakatawa ng mga pantas o ng tatlong haring mago. Ang Diyos ang siyang ama ng lahat ng mga bansa at sinugo niya si Jesus para iligtas ang lahat sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Makita at maranasan nawa ng ating kapwa ang kapangyarihang ng pagdiligtas ni Jesus. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating sa tagapang-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kami mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mo maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat at pakinggan natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, titipunin ng Diyos ang mga Israelita mula sa lahat ng dako at maging ang mga paganong bansa. Kinakatawan ng 3 pantas ang mga paganong lalapit sa liwanag ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag ng tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kalingningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kalingningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, iyong mga bansa, 10 na mga hari lalapit na kusa, tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae, kargang tila mga bata. Ang tanawin ito, kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman ni iyong karagatay, iyong matatamo. At ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo iyong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati na mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Iyong buhay matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Iyong kanyang mga kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay niyang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kaya naman ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yung nalimot na mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhayang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Sa ikalawang pagbasa, sinasabi ni Pablo na dahil kay Kristo Jesus, ang mga hentil ay naging kahabahagi ng mga Hudyo sa kaligtasang ipinangako ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong lahat dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinihayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon.
Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitoy na po ang lahat at ating bigyang galang ang mabuting balita. Kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Panginoon, at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang nabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tago nila, ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na namamahala sa aking bayang Israel. Nang mabati dito, lihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala at pinalakad niya silang patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanapin mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako'y makasamba sa kanya. At tumakad na ang mga pantas, muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Kaya na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at nihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daang pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po, bago po ako magbigay ng homily, ay babasahin ko lamang ang pagpapahayag ng Pasko ng muling pagkabuhay at mga ibang kapistahan sa kalendaryo ng simbahan para sa 2025. Because ito'y naayon sa kaugalian ng simbahan, matandang kaugalian ng simbahan, sa dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Pagkatapos ng pinahayag kong ebanghelyo, ay babasahin ko ngayon ang mga ito. Minamahal ng mga kapatid,
Sa pagsilang ni Kristo ay naihayag sa atin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa daloy ng oras at ng panahon, ating ipagdiwang ang mga misteryo ng ating kaligtasan. Ang Miyerkules ng Abo, na siyang simula sa 40 araw ng paghahanda sa Pasko, ay pagdiriwang sa 5 araw ng Marso. Guguntain natin ang pagkapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon mula sa pagtatakip silim ng 17 hanggang sa 20 araw ng Abril na siyang simula ng panahon ng Pasko. Ang pag-akyat sa langit ng Panginoon ay gugunitain sa unang araw ng Hunyo. Ang Pentecostes na siyang pagkatapos ng panahon ng Pasko ay ipagdiriwang sa 8 araw ng Hunyo. Ang kapistahan ng katawan at dugo ni Kristo sa 22 araw ng Hunyo. Ang pagkapanibago ng panahong liturhikal sa 30 araw ng Nobyembre, ang unang linggo ng Advento ng ating Panginoong Kristo. Siya ang kahapon, ngayon at bukas, ang Panginoon ng panahon at kasaysayan, walang hanggang papuri magpakailanman. Ito na ang homily ko. Nabigyan na ba kayo ng regalo noong nakaraang Pasko? Lahat tayo nakatanggap ng regalo, no? Kung hindi pa, ay huwag kayong malungkot. Dahil may kasabihan tayong huli man daw at magaling, ay maiahabol rin. Mga kapatid, pwede pang magbigay ng regalo. Ngayon, sapagkat ngayon ang huling linggo ng kapanahunan ng Pasko. Sa ibang bansa, ang Epipania ay tinatawag na Second Christmas o ikalawang Pasko, na kung saang araw nito ay pagbibigayan ng regalo. So, yung mga ninong at ninang dyan na tinataguan pang kanilang inaanak, ibig sabihin, pwede pa kayong habulin ng inyong mga inaanak, mga ninong at ninang. Kasi tago pa more. Dito rin kasi nakukumpleto ang mga tauhan sa Belen. Sa pagdalaw ng mga pantas, sa mas kilala natin tawag na Three Kings. Naalala ko isang kwento ng isang kura paroko na niregaluhan ng kanyang parokyano. Dahil sa liit ng kanyang parokya, ay halos kilala niya lahat ang mga tao at ang mga kabuhayan nila. May isang batang lumapit na may bitbit na kahon na ang pamilya ay may bake shop. Sabi ng pare, ay, alam ko na yung dala-dala mo. Cake yan, no? Sagot ng bata, ang galing mo, Father. Paano mo nahulaan? Obvious ba? May bake shop kaya kayo. Sagot sa kanya ng pare. Lumapit ang ikalawang bata na may dala ring regalo na ang pamilya naman ay may paggawa ng sapatos. Alam ko yung regalo mo. Sabi ng pare, sapatos yan. Laking gulat ng bata at nagtanong sa pare, paano mo nalaman, Father? Obvious ba? May pagawaan kayong sapatos Di ba? So, napatawang sagot ng pare. Lumapit na isang bata, may dalang kahon na medyo basa pa yung ilalim. May tindahan sila ng alak. Sabi ng pare, alam ko na yan. Alak yan. Hinipon ng basang bahagi ng kahon at tinikman ng pare. Wow, mukhang champagne ito. Sabi ng bata, hindi po, Padre. Mompo? Hindi po, Father. Ito parang maasim. So nakangiting sagot ng bata, tuta po. Marginalisahan niya. Tuta pala yung laman ng kahon. Kaya mag-ingat sa susunod sa pagtanggap ng regalo. Ngunit kung titingnan natin, ay kakaiba ang pag-ibigay ng regalo sa Pasko. Ang karaniwang paraan ay nag-regalo tayo sa may birthday. Ngunit sa pagdiriwang ng Pasko, ang may birthday ang nagbibigay ng regalo. Tayo ang tumatanggap. Si Jesus ang may birthday, siya ang nagbigay sa atin ng regalo. Ang Epipania ay nagsasabi sa atin na may Diyos na nagbibigay ng dakilang regalo sa atin nang ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayong lahat ay maligtas. Walang pinipili ang Diyos
lahat ay nais niyang mailigtas. Wala tayong ibang masisisi kundi ang ating sarili kung tinatanggihan natin ang dakilang regalong ito mula sa Kanya. Ito'y binigay sa atin ng libre. It's up to us to accept it. Ang tanong, tinanggap niyo na ba ang regalo ng Panginoon sa inyong buhay? Kaya nga, ang kahulugan ng ipapaniya ay pagpapakita. Sa ating Ebanghelyo, nagpakita na sa 3 hari o 3 pantas na hindi naman mga Hudyo, kundi sila ay simbolo na si Jesus ay isinilang para sa lahat. Ang kwento ng 3 pantas ay kwento ng paghahanap, pananampalataya at pagsunod. Yan din ang kwento natin sa darating sa taong ito habang tayo nagdiriwang ng Jubilee Year 2025. Ang ating kwento sana sa taong ito ay kwento ng paghahanap lagi sa Diyos. Kwento ng pananampalataya natin, mas malalim na pananampalataya, at kwento ng pagsunod lagi sa kalooban niya. Iyon ay tanda na kapag ginawa natin ang mga ito, mga kwentong ito sa ating buhay, sa taong ito, tinanggap natin ang ating regalo. Pero kung di natin nagagawa ito, maaring sa ating mga puso, hindi pa natin tinatanggap ang dakilang regalo sa atin ng Diyos, si Jesus. Ang mga pantas, they saw the star and were moved to follow it. Kahit mahirap ang daan at maraming balakid, their gifts of gold, frankincense, and myrrh symbolizes Jesus as King, God, and Savior. Sa ating buhay, may mga panahon din tayo tinatawag na sumunod sa isang hindi tiyak na landas, guided only by faith. Sino ba sa atin na nakakatiyak na sa taong ito? Pero alam natin, kapag tayo ay guided by our deep faith ng pananampalataya, sasabihin natin kay Lord, Lord, bahala ka na sa amin sa taong ito. Lord, bahala ka na sa akin sa taong ito. Lord, bahala ka na sa pamilya ko sa taong ito. Hindi ako hahanap ng swerte, sapagkat nakita ko na ang swerte sa pamamagitan mo, Lord. Sa ating buhay, may mga panahon din na tayo tinatawag na sumunod dito. Gaya ng mga pantas, ang tanong, are we ready to take the journey to encounter Christ this year? Kaya, ang Epiphany is a call to manifest Christ. In the same way, tayo ang tala, ang bituin, na maaaring magdala ng liwanag sa iba. Tandaan natin yan. Tayo ang tala ngayon at ang bituin na maaari tayong magdala ng liwanag para sa iba ngayong taon. Ipinapakita sa atin ni Kristo ito sa pamamagitan ng ating pagmamahal sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, sa panahon ng Jubilee Year 2025, the Jubilee of Hope, handa ba tayong maglakbay patungo kay Jesus, guided by the star, upang kapag natagpuan natin siya, tayo'y mapuspos ng lubos na biyaya at pag-asa sa taong ito. Tayo ang tinatawag na modern day Magi. Kung ikaw ay isa sa mga haring pantas, kung ikaw ay isa sa mga haring pantas, ano kaya ang ireregalo mo sa batang Jesus? Happy Three Kings po sa lahat. Thank you. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing,
nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay namang muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng pagsilang ni Jesucristo, ang lahat ay naging anak ng Diyos at tagapagmana ng kalangitan. Ngayon dumadalangin kami sa iyo, Ama, upang maging karapat-dapat kami sa handog na ito. Isinasamo namin, Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa simbahang Katolika, matutunawa kami sa pakikinig sa bawat isa upang maakay namin ang mga nawawalan ng pag-asa at mga nasa kadiliman patungo sa liwanag na dulot ng isinilang ng manunubos. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga namumuno sa simbahan, maging buhay na instrumento nawa sila ng sinodalidad sa ating simbahan. Gabayan nawa nila ang mga mananampalataya sa pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ng kultura. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga hindi pa sumasampalataya kay Kristo, naway makita nila ang tunay at buhay na Diyos sa kanilang mga mabubuting gawa at sa huli matagpuan nilang liwanag ng kaligtasang dala ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga pumanaw na matamasa nawa nila ang kapayapaang walang hanggan na ipinangako sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Sa ilang sandali na katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Amang nasa langit, liwanagan ng nawa ng iyong anak ang aming buhay, upang sa ngayon may alalayan kami sa aming paglalakbay, patungo sa iyong kalwalhatian, sa kalangitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang lahat ng mag-aalay ng handog pasasalamat envelope, mangyari po lamang na pumila na sa center aisle.
kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhan si Jesucristong kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, na ihayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon ngay iyong pinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw ng sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siyang hindi naiiba sa amin. Nilarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa namang hell na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayong mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang loob, kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nibibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan lahat ang mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ang lakas loob. Kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iayos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Happy Three Kings po sa lahat.
ang koldero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsidayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang niloob mong aming pagsaluhan ay mapanginabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa mga gawain ng Pro Negrites or African Mission. Inaanyayahan po ang lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan o anibersaryo ng kasal ngayong buwan ng Enero na pumunta sa harapan ng altar para sa pagbabasbas. Muli, inaanyayahan po ang lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan o anibersaryo ng kasal ngayong buwan ng Enero na pumunta sa harapan ng altar para sa pagbabasbas. Mga Panginoong Diyos at maibiging Ama, inihiling namin na pagpalain mo at paspasan ang mga kapatid namin ito na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo sa pag-isang dibdib sa buwan na ito. Sa tulong ng mga panalangin ng Birheng Maria, Ina ng Biyaya, aming patron at ni San Eugenio de Masinod, matupad nawa ang lahat ng mga plano mo para sa kanila. Ipadala mong lagi ang mga banal mong anghel upang sila laging samahan at gabayan saan man sila naroroon at anuman ang kanilang ginagawa, at iadya mo sila sa lahat ng kapahamakan, panganib at malulubhang karamdaman kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Amen. Sa bahagin pong ito, mangyari po lamang na ilabas ang inyong mga kasangkapan sa pagdarasal o mga religious items para sa pagbabasbas. Manatili lamang tayo sa ating kinatatayuan at ang mga lay ministers ang siyang lalapit sa inyo sa recessional zone. Magsitayo po ang lahat.
Ang ating tulong ay nasa ngalan ng Poong May Kapal. Na gumawa ng langit at lupa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. O makapangyarihang Diyos, na sa iyong salita ay pinababanal ang lahat ng bagay. Ibuhos mo ng iyong pagpapala sa mga rosaryo, eskapularyo, krusipiho, mga sagradong medalya, banal na larawan, at iba pang nilalang sa mga bagay at kagamitan sa pagdarasal na nahawak ng iyong mga tapat na pananampalataya. Ipagkaloob mo sino mang gumagamit ng mga ito ayon sa iyong batas at kalooban na may pusong puno ng pasasalamat ay makamit ang kalusugan ng katawan at proteksyon ng kaluluwa sa pamamagitan ng pagtawag sa iyong pinakabanal na pangalan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo, ang iyong anak na bubuhay at naghahari, kasama mo ang Espiritu Santo, Diyos magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo tingin ang pagkapala ng Diyos. Ang Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang tayo makarating sa kanyang dakilang kaliwanagan at magpatatag sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayo mga tagasunod ni Jesucristo na nagpakita ngayon ng bilang liwanag na nagniningning sa kadiliman, ay siya nawang dapat na kayo maging ilaw para sa kapwa-tao ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa hantungan ng inyong paglalakbay, ay inyo nawang madatnan ang pinaghanap ng mga pantas na may talang nangunguna sa daan hanggang matagpuan maligaya si Kristo sa liwanag, buhat sa liwanag, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, humaya kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Merry Christmas po, Happy Salamat. New Year at Happy Takings po sa lahat.